Inilatag ng House Appropriations Committee ang panukalang batas ukol sa security assistance na may halagang $95 billion. $60.84 billion dito ay para sa Ukraine, habang $23.2 billion naman ay para sa paglalagay muli ng weapons, stocks at facilities ng Estados Unidos. Mapupunta naman ang $26.4 billion sa Israel at $9.1 billion para sa humanitarian needs. Nasa $8 billion naman ang mapupunta sa Indo-Pacific. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, bibigyan niya ng 72 oras ang mababang kapulungan para ma-review ang panukalang batas at mag-amyenda bago itong pagbotohan sa araw ng Sabado, April 20. Idinagdag naman ito na maglalabas siya ng bukod na border security bill. Hinimok naman ni US President Joe Biden ang Kongreso na ipasa agad ang nasabing panukalang batas. Anya, pipirmahan niya kaagad ito upang maipakita sa mundo na hindi niya hahayaang magtagumpay ang Iran o Russia. Kapareho ang tatlong panukalang batas na nauna ng $95 billion foreign assistance package na naipasa sa Senado noong Pebrero. Ngunit hindi ito umusad hanggang ngayong linggo dahil sa banta na patalsikin si Johnson bilang speaker. Kabilang sa tulong sa Ukraine ay ang economic assistance para sa Kyiv at hindi sa militar nito. Ito rin ay kailangang bayaran ngunit maaari namang pagbigyan na lang ng Administrasyong Biden. Naglatag din ang mababang kapulungan ng ika-4 na National Security Bill. Kabilang dito ang pagpayag sa paglipat ng frozen Russian assets sa Ukraine at ilang sanksyon laban sa Hamas at Iran. Kasama rin ang pagpigil sa application sa ilalim ng ByteDance ng China. Daryl Angeles, humahataw sa Balita Ngayon.